Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria ay hinggil sa issue ng proposed bill of Senator Padilla on lowering age of minors in criminal liability to 10. Yan. Nagpanukala si Senator Robin Padilla na ibaba sa age 10, sa 10 ang age ng mga bata o minor na mananagot sa krimen na nagawa nila ng mga heinous crimes. Yan. Ang Senado ay hindi full support dito, kundi hati ang opinion nila dito at maraming child defenders ang hindi sangayon dito. So marami din naman ang mga tao na sang-ayon sa panukalang ito. Sa mga nangyayaring mga krimen ng mga bata o minors, lalo na at heinous crimes, so mabibigat na krimen. So ayan. So ito yung tinungayan nating issue ngayon, o topic, panukalang batas ni Senator Padilla na kung saan ay ito ay batas na naglalayon na bigyan ng kaparusahan o mabigyan ng pataw na parusa yung mga batang kriminal hanggang age of 10. So ibig sabihin dati 15 and above. Kapag ka 15 ka na patunayan kami krimen, pwede ka na managot sa batas. So yung mula 15 hanggang 18, doon ka muna sa DSWD o facility para ikaw ay na sa pambata muna bago ka dadalhin doon sa pangmatandang pasilidad o doon sa penitentiary o sa prison, halimbawa kung ano mang krimen na nagawa mo. Ngayon ay ibababa na ngayon yan sa 10. So ibig sabihin, mula 10, kung nagka-heinous crime ka, ay pwede ka na managot. So halimbawa, murder. So 40 years. So ngayon, from 10 to 18, doon ka muna sa facility ng DSWD, halimbawa, kung doon yung facility nila. Then after mo ng 18, doon ka na sa New Bilibid Prison or anumang BJMP, halimbawa, ilalagay na prison kapag ka ikaw ay nagkasala. So yan yung panukala ni Senator Robin Padilla na mapanagot yung mga batang kriminal. So ang ating batas sa mga bata na nakagawa ng krimen ay nasa age 15 ng age nito na maaaring managot sa mga krimen na nagawa nila, any crimes yan. So pansamantala silang nasa facility muna ng ating DSWD o naman facility ang humahawak doon sa mga batang yan na nakagawa ng krimen. At kapag umabot na sa 18 ay maaari na silang dalhin sa mga piitan natin upang pagdusahan ang mga sentensya nila. So saka pa lamang sila dadalhin doon sa mga talagang mga piitan under BGMP punishment or doon sa National Bilibid Prison, yung pang national prison. Yan. So ngayon, ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotions ay sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito, ng proposed bill ni Senator Padilla na lowering age of minors to 10 on criminal liability ay ang ating side dito ay masusing pag-aaral at pagpapatunay na laganap na nga ba at gayon karami ang mga bata na kagagawa ng mabibigat na krimen, kagaya ng heinous crimes nga na ipapaloob dito sa pagpapagawa ng krimen na ito, or mga pagpatay o murder at involving in drugs trafficking at kung ano pa. At iba't ibang mabibigat na heinous crime. Kaso, ayon sa proposed bill na ito ni Senator Padilla, na nga na may mabibigat na kaso lamang ang ikakaso sa mga bata na nakagawa ng krimen. So para sa atin, yung ating consultation, criticism dito, siguro pag-aralang mabuti pa ng ating kagalagalang na Senator Padilla yan. Patunayan niya na ito ay talagang laganap itong heinous crime sa mga bata, nakakabahala, para i-lower yan to 10.
kung saan ay may karapatan siyempre yung mga bata para protektahan. So maaaring sila ay under ng kaya nila nagawa ang mga bagay na ito is sila ay under exploitation. Halimbawa, gawa ng sindikato, kaya nagawa niya mga heinous crime, mamatay ng tao. Kaya nakapatay sila ng tao. Or heinous crime, kaya sila gumahasa ng tao. Or heinous crime, kaya sila na-involved sa drug trafficking. So, kung ganyan ay dapat ay pag-aralang mabuti. Yun ang ating kaganagang senador, yung karapatan ng mga bata against kung pagpaparusa kung sila ay nakagawa ng krimen. So ito yung ating ilang signs dito. So dapat munang patunayan ng ating kagalang-galang na senador ang mga heinous crimes ay rampant nowadays. Statistic like per year ay napakarami ang mabibigat na krimen, heinous crime. Halimbawa, gumagawa ng heinous crime 10-year-old. Yun. Kung ito ay rampant, anong age ito? Why age will be lower to 10? Kaya dapat siguro kung 10, dapat at the age of 10, sila ay rampant yung age of 10 na gumagawa ng heinous crime, rape, murder. Dapat pangunahin. So dapat, yun nasa 10 years old ba ang nakagawa ng heinous crime na rampant? Ang mga minors na 12 below, sobrang inosente pa yan. Kaya sa mga 13 and 14 na medyo na sisilayan na ang pangunawa na malaki sa wasto o mali para papanagutin. Pero yung 12 and below talagang kumbaga man, yung nag-udyok sila para gumawa ng heinous crime. Lalo na, pangunahin talaga dapat yung murder and rape. So ngayon ay, ito ay yung mga batang yan, ay, maaari kaya gumawa ng murder yan, under ng exploitation. So na-exploit sila, pag ginagawa yan. Ngayon kung sa sarili ng kaisipan, sa kapwa bata, rape, murder, or homicide, ay, sa ganong kaisipan kasi ay hindi pa nila ganap na mamalayan ng tama't mali. Pero sila ay natuturuan na ng tama't mali. So kaya tingnan mabuti yung statistics from age na yan na bakit ilo-lower 10 para hanapin kung anong age dyan from 10 to 14 kung sino ba yung mayroong heinous crime dyan na rape and murder. Diba? So ngayon ay kaya para i-lower yan to 10. Saan ba ilo-lower yan? Ng 15. Siguro, maaari hanggang 13 to 14. Pero yung 12 and below, mukhang hindi pa naman ganun gumagawa ng heinous crime yan. So, kaya ang gagawin ay iba yung protection kung paano po protektahan yung child para hindi makagawa ng ganyan from the parents, from the government, from the society. Para hindi sila nakagawa. Halimbawa, sa kapwa bata, yung ating mga bata, ating poprotektahan, hindi sila basta protektahan natin, hindi sila basta makikipag-ganyanan sa mga bata para sila ay magawa ng krimen. Yung away-away mga bata, or else para hindi sila i-murder ng kapwa bata. So ngayon, bakit nakakagawa ng murder yung kapwa bata? Pero hindi pa halos ganon nakakagawa ng ganon sila dahil nga sa mga bata pa sila, kagaya ng 12. Diba? So ngayon, i-statistic kung bakit dapat papanagutin na from that age kung sila ay laganap. Siguro sa tingin natin, sa ating pananaw. Kasi in protecting child, bakit nila magagawa ang mga bagay na yun kung sila naman ay nagagabayan ng pamilya, nagagabayan ng lipunan, pinoprotektan sila para sa mga bagay. Bakit nakaka-access, halimbawa, para makapatay ang batang 10 to 12 ng baril? Diba? Ng mga deadly weapon para gawin nilang gamitin deadly weapon. Napapasama ba sila sa gang? Napapasama ba sila sa mga kaibigang masasama o may matataas na age para gawin ang mga bagay na yan. Halimbawa, kung yung mga batang yan ay mga street children na mga tumakas o umalis sa kanilang mga pamilya, nakagawa ng ganong klase ng mga krimen. So it is government duty, hanapin nila yung mga children na yan, nilagay nila dun sa kalinga ng ating pamahalaan or inuuwi sa pamilya. So pagka nakagawa ng krimen yung mga nasa street, mukhang kasalanan ng gobyerno yan kasi hindi nila ginawa yung trabaho nila, linisin yung gobyerno mula sa mga batang naglilipa na dyan. Di ba? Ngayon, kung under na sindikato yan, so sindikato ang hahabulin. Kung gumawa ng krimen yung 10 to 12, siguro. At ngayon ay yung mga batang kung sa sarili nilang pag-iisip, batang lansangan,
umalis sa pamilya na ulila, government ang dapat sisisihin dyan. Bakit hindi nyo tinulungan na ma-i-apply yan? Bigyan ng ilagay sa shelter, pag-aaralin, di ba? Bakit naglipa na tapos nakagagawa sila ng krimen ng murder, kapwa bata, or naging matanda ang ginawa nila ng krimen dahil nga sa sila ay maaaring lansangan, magnanakaw, gagawa ng krimen para kumain. Di ba? Is government duty para ituwid yung mga bata ngayon. Responsibility ng government yun. Yung lansangan na yan. Di ba? So ngayon yung mga magulang na dapat kanilang inaaralan yung mga bata, lipunan, para yung mga bata hindi, kaya meron tayong eskwelahan, para hindi sila gumagawa ng ganun. Especially how they access weapon, di ba? So yun, di ba? Makasali sila ng mga fraternity, mga ganun, at the age of 10 to 12, mga ganun, di ba? So ngayon ay masyadong bata yung 12 and below, 12 to 10. So kaya kailangan aralin muna mabuti yan. So ngayon yung 15, so yun napapanagot. So kasi kakalbawa, 13, 14 gumawa ng murder. Paano ginawa yung murder? Paano ginawa yung rape? Within the organization, within the sindikato. Kasi kung halimbawa, lalo na drugs, mukhang yung mga bata hindi dapat managot ng ganun habang panahon na murder dahil silang gumawa. Inudyukan lang sila, hindi sila part of the murder. Kasi yung bata, inudyukan ng matanda. Kahit magulang, inudyukan yung bata, magulang pa ako kanagutin. Yung bata, aaralan. Siguro para sa atin ito, pagpatuloy natin. So, kung hindi rampant at ilan ito na mangyayari ay, so yung revise na lamang ang ating batas din diyan, ito man nakagagawa ng heinous crime below 15 ay baguhin sa isang facility na maaari sigurong, halimbawa, babaguhin sa pamamagitan ng 10 taon. Kung ang nagawa nila, murder or rape, siguro baguhin sila sa loob ng 10 taon para muling maibalik sa lipunan. Halimbawa lang yan, 10 years, mga ganon. Kung ganon yung ginagawa nila na heinous crime, murder, or rape, 10 years, babaguhin sila sa isang facility, pag-aaralin, at dun muna sila bago ibalik sa mga pamilya nila. Maximum, 10 taon o hanggang makaabot ng age of 18 or 21. Ilalagay muna sila sa facility kung nakagawa sila ng krimen na ganon. Pag nakaabot na ng 18, edi saka sila ilalagay sa pamilya or ay babalik sila sa pamilya pag naka-age na ng 18. Sa ganon. So, para bagong tao na sila sa pagharap sa lipunan kung murder and rape or halimbawa homicide yung naging problema. Kung yung mga batang iyan ay nasa age ng 15 and below, aside from juvenile act na ngayon, kasi yung 15 napapanagot na medyo mataas ng kamalan nyo sa tama at mali. Yung 13, 14 and below hanggang 10 to 14 kasi papangaralan lang sila. Mga 1 year lang siguro silang pinapangaralan, balik na naman doon sa pamilya, pero rape and murder. So mahirap nga naman sa pamilya natanggapin yung ganung mga bagay na napatay yung anak nila ng kapwa minor. Sa paanong bagay, di ba? Ganun ang ginawa. Or nakapatay yung minor ng matanda or nasa age na ganung mga bagay. O ano ba, gumawa sila ng krimen na ganun o dahil sa droga or sa whatsoever. So kaya titingnan mabuti kung ano man dapat. Sa tingin ko ganun, mga hanggang 10 taon or hanggang makabot ng 18, tapos palabasin na uli sila. At least, sila ay naituwid sa ganung klase ng panahon at siguro pagbayarin yung mga magulang kung nakagawa ng ganun yung anak nila or else, yung gobyerno magbayad doon sa mga nagawa ng krimen. Karagdagan, plus 10 years, babaguhin sila sa isang facility, pag-aaralin, pagdating ng 18 or 21, labas na. Diba? Hindi nasira yung buhay nila kahit nakagawa sila ng ganun na krimen. Dahil nga sa murang isip, hindi naman nila alam yun. Wala pa sila tamang pag-iisip para talagang tunay na pagdesisyon na nila na papatay sila ng tao o re-rape sila. Kasi kung may ganap kang pag-iisip, makukontrol mo yung sarili mo at nasa tamang pag-control ka ng sarili mo para pumatay ka ng tao or mang-rape ka. So, dapat ay kung ganun, sa tingin natin, babaguhin sila mga 10 taon or papaabuti ng 18 years old. Halimbawa, bago pa palabasin. Kung 14, kung papaabuti ng 18, 4 years lang yon, di ba? Or else, kung 14 nakagawa, paabuti ng 21 or 18 or 10 taon.
unless hanggang sa makalabas sila ng piitan. So mga ganon. Para bagong-bagong tao sila, pinaka-maximum or else, di ba? At babayaran ng gobyerno o pamilya nila kung nakagawa ng krimen yung anak nila. Di ba? Usual naman yun. Pag yung anak mo nakabasag nung pagbabayarin yung mga magulang, di ba? Mga ganun mga bagay. So ngayon, kung naka-injury sila, mga ganun, pagbabayarin nila yung mga magulang, pampagamot, mga ganun. Siyempre, kung heinous crime, mabigat yun, nahihirap tanggapin. So ngayon, hindi bayad lang dapat. Total discipline. Total discipline, dapat nasa facility sila, mga 10 taon. Or else, 5 years to 10 years, mga ganun. Siguro, heinous crime, murder, rape. Di ba, ang bigat doon. Kesa walang-wala. Kaso ngayon, ang sabi ni Senator Robin Padilla, papanagutin na nga naman. Paano yung protection natin sa mga bata? Yung mga wala pa naman talagang sabat na pag-iisip yan. Usually, ang gumagawa ng mga bata na ganyan, kung sa sarili pag-iisip, hindi na basta gagawin yan Kung sa sarili pag-iisip, yan ay nasa papanagutan noong kagapain nila ng mga nasa tamang edad or sindikato, mga ganon. Dapat doon ipapanagot kung sinang umudyok na gumawa doon sa bata. Diba? Kung sino yung gumardyan doon sa bata, aside from the family, para gawin yung krimen niya, doon ipapanagot yun. Para kung isali siya. Tapos, yung bata, tutuwid na lang, mga 5 years, 10 years, kung gano'n na nagawa nila, murder, di ba? Kasama siya. Lalo kung siya ang pinagawa, or kakiibad lang siya, di ba? Depende doon sa participation niya. Kung siya, sumaksak doon sa sa isang hinold up nila, magkakaibigan sila, so, babaguhin siya within 10 years. Yung kaibigan niya, kung 15 na nabab, kukulong. Babaguhin din sa facility muna, tapos saka ilalagay, papanagutin talaga doon sa murder or homicide. So, at robbery, siya, babaguhin sa facility, mga 5 to 10, mga ganon. Kasi bata pa yun, hindi pa nung talaga ganap yung pag-iisip, 14 and below, di ba? So, sa ating pananaw yun, sa ating pagtingin bilang protection din, bilang nag-protect ng human rights, child rights. So, sa tingin natin, yung isang pinakamaganda ng protecting because exploited sila, lalo na sindikato gagamit. Dapat after mo yung sindikato Sila ikulong mo ng habang buhay at multiple na habang buhay kung pinagawa nila karamal-dumal yung mga bata. At para naman dahil nagawa nila yon, i-discipline sila ngayon na maganda. Bibigyan sila ng magandang aral kasi na masama yung nagawa nila na yon, na itinuro na masama ng sindikato sa kanila. Halimbawa, ngayon kung sarili pag-iisip, dahil sila ay yung magulang hindi nakapangaralan, sila ay mga batang kalye, pag batang kalye, pananagutan ng gobyerno. Pag kakakibat ng magulang ang mananagot. Diba? Pero, yung bata ay dapat ay may disiplina pa rin kung nakagawa ng Kaya kung siguro, kung halimbawa yung bata ng rape, magulang papanagutin. Kung bata ng rape, papanagutin yung magulang, pagbayarin, yung bata, rehabilitate mga 5 taon or 10 years kung rape and murder. Yun naman usually lang ang heinous crime na magagawa nila na dapat papanagutin sila. Para sa atin ito, halimbawa, ito muna, no? So, kung ang mga petty crimes ay ang dati pa rin na kalakar ko petty crimes, dito na sa dati, pwede karalan na lang sila. So, ngayon, kung dapat din na magbayad ang mga magulang nila o pamalaan, ay mag-provide ng financial assistance sa mga maaaring biktima ng heinous crimes ng mga batang na maagang naligaw ng landas. So, halimbawa, kung homicide, mga away bata, napatay nila, kapwa nila bata, ay mga disiplina at reformation sa bata ng mga siguro 5 years to 10 sa facility ng DSWD at magbayarin yung mga magulang at magbigay din ng financial aid yung ating pamalaan. Tumulong din pagbabayad doon sa mga biktima. Yung ating pamalaan in the helping the rights of the child. Kasi nga, nasa pangangalagayan at dapat na nagbibigay ng mahusay na gabay ang gobyerno with the family also. Diba? Yung ating care, ngayon, nagkamali, naligaw na ng mas bata. Ay pag-away sa kapwa bata, napatay niya. So ngayon, kung 15 mananagot na, ay 14, 13, halimbawa, 12. Nagawa niya, yun. Diba? So ngayon, pwedeng yung magulang, papanagutin, tulong ng pamalaan, financial, disiplinahin, 5 to 10, doon sa or else yung heinous crime na rape, murder, di ba? Pero ngayon, pagdating dito sa doon naman sa mga batang na involved in drug trafficking, dapat absolutin sila sa mga kaso
hindi sila dapat isali sa mabibigat na kaso, lalo na ginagamit lang sila ng sindikato. Dahil ang mga 14 and below ay hindi nakaka-access ng droga yan. Bata yan, basta to sell drugs. Kasi para sa atin, paningin natin, paano access ng drugs yung 14 pababa? So napakahirap i-access ng drugs. Kahit nga yung bibili ka lang, hindi ka basta makaka-access niyan. So ngayon, maaaring gagamitin siya ng mga drug pusher, gagamitin siya ng mga sindikato to sell. Kung ganun kabata yun. So dapat a-ascertain sila, papanugutin yung mga drug pusher o yung sindikato. Diba? Tapos aaralan sila, maaaring ilang taon doon sa facility para maging mabago sila na mali yung ganun at sila pag-aaralin para sila ay maging bagong tao. Ganun, i-report yung mga nakagawa ng heinous crime. Pero para sa atin, rape and murder lang siguro yung maaari na papanagutin doon sa 5 to 10 at yung mga homicide, mga ganun, mabibigat na kaso. At syempre yung mga serious physical injury na maaari nilang magawa. Binulag nila yung isang tao, mga ganon. Or tinanggalan nila ng kamay, ganon. Ay maaari madisiplina sila doon sa umaripon sa isang rehabilitation for 5 years kung ganon ka serious physical injury ang nagagawa din nila. Halimbawa, di ba? Kung ganon kabata. Yun. Dapat pag-aralan din ng ating kagalang-galang na senador yan, aside from the heinous crimes na gano'n, kung ang serious physical injury na gawa ng bata, tinanggalan niya ng kamay yung kapwa niya bata, di ba? Or daliri, di ba? Sila ay aaralan para mabago. So, yun. So, ang dapat din tingnan dito ay ang pag-aaral ng mga heinous criminal na bata ay may sariling kaisipan sila natulak gumawa ng krimen o may sindikato ba sa likod nito o may naguutos kung ganyan ang sitwasyon. Dapat absent ang bata at ang mananagot ay manag-utos o sindikato so ang mga bata na nautusan na nakagawa ng krimen, lalo na heinous ay baguhin at a given time at siguro ang ating suggestion ay yan, sa puntong 5 to 10. Nabaguhin halimbawa para lamang sa mga batang sariling kaisipan nila ang nagtulak na gawin ang kalunos-lunos na krimen sa kapwa bata o maging sa sino man. So, yun. So, ang pag-ibayo ng ating pamahalaan ay pagprotekta din sa mga kabataan na hindi magawa ng krimen at mahikayat na makagawa ng krimen at hindi sila magamit ng sindikato o sino man in heinous criminality. Na droga, pagpatay. So, yun. So, ngayon, yung rape, so, yan ay maaaring yan ay sa sariling kaisipan ng mga bata o maaaring budyo ng mga kasamahan nilang mga halimbawa matanda para makigaya ay sila ay may mga pag-aaral dapat gawin. So ngayon, ang mga magulang at pamahalaan at ilang concerned organization ay mag-protect sa mga bata. Igayatin lahat ng tao in protecting child at iayon din sa karapatan ng batas na hakbangin at yung mga batas ay hindi nakaka-exploit ng child. So ang mga bata ay hindi dapat maka-access ng mga baril na nagagamit nilang madali to kill a person. At anumang maka-harm na improvised weapon at ang mga magulang kasama nila ang siyang gagabay dapat dyan. Ayan. At iba't ibang mga programa na pamahalaan. So how a minor age 15 and below, yung 14 to 10, can access a gun to kill others. Yan, mahirap yun, di ba? Sa kukuha ng baril yan, bata yan, di ba? Siguro, sa kaibigan, sa sindikato or doon sa magulang. Hindi naman pwede basta makabili ng baril kahit mayaman pa yan Paano sinong sindikato kanya lalapitan, diba? So yan. Ay dapat na iba yung pagbabantay sa mga kabataan hinggil dyan dahil hindi pa nila makontrol ang sarili sa mga hindi nila lang resulta na gagawin nila tama-mali. So ang karamihan ng mga bata sa kapwa-bata ay maiwan sa tamang pagpatubay ng kanila ng ating mga komunidad, magulang, pamahalaan at mamamayan. Para yung mga 14 and below, hindi gagawa ng krimen, nasa bastong paggabay, pagprotekta. At para may iwasan, ma-review yung mga bata, dapat syempre may disiplina ka dun sa bata, disiplina yung magulang, iba yung pagbabantay. Hindi pa sasamahin kung kanino. Nasa bahay palagi, ganung oras, di ba? So yun, para hindi sila dudukutin ng sindikato, hindi sila marerate ng sino man tao na nag-i-interest dun sa anak mo. So sa eskwelahan, yan, ating babantayan sila. Kagaya ng eskwela, mayroon sila maigting na pagbabantay kung sino lang yung pwedeng sumundo, lalo sa elementary. Kung sino ang pwedeng
makasama yung mga ganung mga bagay. So iba yung gabay sa mga bata upang ang tama at mali ay malinaw na sa kanila o ano ang masama, tindi at krimen at papanagutin na maaaring mangyari at papananagutan na maaaring mangyayari lalo na sa Diyos. Yan. So yung gabay natin mabuti yung mga bata ng tama at mali para iniiwasan nila yon. Lalo na hanggang sa na-age ka na, nang lumalaki ka na, para naiiwasan nila ang mga, mag-awareness sila na pwede silang makulong, pwede silang madisiplina ng ganito or mapahamak. So naway maliwanagan ng ating Manila Santa Maria, ang ating mga kabataan at maiwasan nila ang paggawa ng krimen at maging mabuting tao sila. So yun, muli, naway muli maliwanagan ng ating Manila Santa Maria ang pamahalaan at ang mamamayan. Yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid, dugulin yung karapatang ng tao, batas na hustisya, at huwag silang mga api ng kapwa-tao. At yung mamamayan, iwasan yung paglaman sa mamahalaan. Iwasan yung paglabag sa batas. Makisa sa pagpapatupad ng karapatang ng tao, mabuting pamahalaan. Sa gayon, makapumumuhay tayo ng mabuti, mapayapa ayon sa karapatan. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, pala Panginoon sa Kristo, o sino man ang ating pinanampalatayahan, na ito'y nakaayon sa ating common good. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Yan. Sana patuloy tayong protektahan, pagpalain ng Panginoon Diyos, Panginoon Sukat, Ibanang Espiritu Santo, with Mother Mary, at sama-sama tayong mabuhay ng mabuting panahon.